nananakot na naman tong house at napahirap. Alam mo, yan ang style bugok. Pananakot nila sa Supreme Court. Lalabag kayo sa batas bago sasabihin ng Supreme Court, tama kayo. Hindi pwede yun. Ang daming mga propaganda niyong kapitan Maglalabas pa kayo ng mga kamuting kahoy ng mga profesor katulad ni Mel Santamaria para sa overreaching, palibhasa. Ayaw nyo yung naging ruling, ganyan kayo. Nasampal kayo, di ba? Napahiya kayo. Doon sa ruling, doon sa impeachment ni Vice President Sara nung pinigil. Paano? Puro bendalo kayo. Di ba? Yun, nasa konstitusyon anong overreach doon? Talagang katungkulan, hindi nga lang hindi lang karapatan O hindi lang karapatan o hindi lang power duty. The obligasyon, katungkulan ng Korte Suprema na sabihin kung may pagmamalabis sa kahit anong ahensya ng gobyerno. Ang gusto kasi nitong house, kami lang ang may karapatan, kahit anong gawin namin, pwede. Huwag nyo kami pakialaman. Hindi po pwede yun. Otherwise, nasira na ang concept ng checks and balance. Maraming salamat. Hanapin niyo lang po at ayusin natin yung mga problema. Ito pa dapat ayusin natin Ito nagtataka ang marami pati ako. Ito nananakot na naman tong house at napahirap. Alam mo, yan ang style bugok. Nakikita ko another thing in common between the Aquino administration and the Marcos Jr. administration. Pananakot nila sa Supreme Court. Ayan, di ba? Napansin nyo, lost in the shuffle, maaring hindi nyo napapansin, ay parang ini-intimidate ang Supreme Court. Lalong-lalo na si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Diba? Lumabas-labas na naman yung salen daw. Alam naman natin, ang pakay nitong mga kamoting kahoy na to. Sapagkat hindi nila makontrol si Senior Associate Justice Marvic Leonen kasi siyempre, independent. Sa batas lang siya independent. Kaya bumabawi sila, di ba? Ito yung matindi magtanong. Ito yung sinabi, i-produce yung mga saro doon sa hearing noong mga insertion sa General Appropriations Act, di ba? Yan ang mga style bulok na akala ko si Aquino lang, si Noynoy Aquino lang, yung administrasyon lang niya ang gumagawa, mukhang ginagawa nitong kasalukuyang administration. Ano ba naman yan? Pati ba naman Supreme Court? Pinapahaba lang. Palibhasa, ayaw nyo yung naging ruling, ganyan kayo. Nasampal kayo, di ba? Napahiya kayo. Doon sa ruling, doon sa impeachment ni Vice President Sara nung pinigil. Paano? Puro bendalo kayo. Anong gusto nyo? Lalabag kayo sa batas bago sasabihin ng Supreme Court, tama kayo. Hindi pwede yun. Di ba? Sasabihin nyo pa, ang daming mga propaganda nyong kapitan Maglalabas pa kayo ng mga kamuting kahoy ng mga profesor katulad ni Mel Santamaria para sa overreaching. Lumalabas daw sa kapangyarihan ng Supreme Court. Anong overreaching ba ang pinagsasabi nyo? Klarong-klaro nga sa konstitusyon, nakalagay nga. Expanded judicial power, nakalagay na nga doon, judicial power includes the power to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any agency or instrumentality of government. Di ba? Yun, nasa konstitusyon anong overreach doon? Talagang katungkulan, hindi nga lang hindi lang karapatan hindi lang karapatan o hindi lang power duty, the obligasyon, katungkulan ng Korte Suprema na sabihin kung may pagmamalabis sa kahit anong ahensya ng gobyerno. Katungkulan. Ang gusto kasi nitong house, kami lang ang may karapatan, kahit anong gawin namin, pwede. Huwag nyo kami pakialaman. Hindi po pwede yun. Otherwise, nasira na ang concept ng checks and balance. Alam nyo, yung mga kamote dyan sa house, basahin nyo kasi yung journals ng mga debate habang ginagawa ang ating saligang batas para malaman ninyo
kung anong dahilan kung bakit may ganung probisyon sa konstitusyon. Yun lang. Kaya may journal, ha? Yes. Ma'am Jubes. Opo. Di ba, ayan na yung konstitusyon, di ba? Opo. May nakasulat na. Bakit maingat na tinatago yung mga debate, yung mga diskusyon, yung mga pag-uusap doon sa Constitutional Commission? Oo. Bakit? Kasi doon mo makikita kung anong ibig sabihin, anong gustong mangyari nung mga gumawa ng ating saligang batas. Yung 50 tao na gumawa ng ating saligang batas. Pag sinabi nilang expanded judicial power, ano bang gusto nila? At saan ba nanggaling yon? Ano bang pinaghugutan noon, in other words? Ang pinaghugutan po noon, mga kasama, ay ito. Kasi noong panahon ni Marcos Sr., kapag mayroong nagke-question ng mga ginagawa ni Marcos Sr. na sa tingin nila ay labag sa konstitusyon, pagmamalabi sa konstitusyon, sinasabi ng ating Korte Suprema ay hindi kami pwedeng manghimasok dyan. Bakit? That is a political question. Ang nangyari, nagkaroon ng mga abuso. Ayun. That is precisely why merong ganitong expanded judicial authority provision ng 87 Constitution dahil sa experience sa ilalim ni Marcos Sr. na ayaw na nilang maulit at gusto nilang maiwasan na ang Korte Suprema ay umiiwas sa pagsaway sa pagmamalabis ng ehekutibo o ng lehislatura. Because check and balance, di ba, in-explain na natin yan. Oo. Anong check ng executive sa judiciary? Oo, yung pag-appoint ng mga justices. Attorney, yung batas ba ni Miriam Defensor Santiago na inannotate niya is existing pa? Anong batas na inannotate? Kasi yung may sinabi siya, Ang daming batas rules doon of court. Ayan, libro sa... Ay, hindi batas yan. Ang rules of court, yung rules of procedure sa korte, pinag-aralan ni Miriam Defensor Santiago at nilagyan niya ng parang mga komento niya, explanation. Oo. So, yun, hindi batas yun. Hindi pa. Commentary yun. Ang tawag dyan, legal commentary. Oo. Anyway, mabalik tayo rito sa konstitusyon. Yun po, ano ang check ng legislature sa executive? Commission on Appointments, budget, na inaabuso nila. Yan. Yung pag-override ng veto na check naman ng executive sa powers ng legislature. Pagtingin niya, may maling ginawa na batas ang legislature, pwede niyang i-veto. Ano naman pwedeng gawin ng legislature? I-override yung veto ng presidente. Anong check ng Supreme Court sa legislature? Pag unconstitutional yung batas, ini-strike down nila. Parang yung or unconstitutional yung ginawa ng legislature, parang yung sa kay VP Sara, yung unang impeachment, ini-strike down nila, ginagawa nilang null and void. O ano namang check sa powers ng Supreme Court, yung sa pag-appoint, ito'y dumadaan sa Judicial and Bar Council. Balanse, binabalanse. Pag tinanggal mo yung, pag sinabi mo na ikaw lang ang pwedeng mag-impeach na kahit anong gusto mong gawin, kahit bara-bara, kahit labag sa batas, walang pwedeng makialam, sira na ang checks and balances. Yan ang problema. Hindi alam nila yan mga abogado sila kaya lang nililin lang nila ang taong bayan. Attorney, may nagtanong nga ano daw libro yung Bendalo? Sabi ko, hindi ko alam, hinanap ko nga Hindi, kumpare natin yan, di ba? Si Ben, paring Ben Dalo. Dalo, Ben Dalo. Hinanapan ako yung libro. Ako nga, mayroon ako research, pero... Dapat may cartoon character niya, si Ben Dalo di ba? Anyway, sa notang yan mga kasama ay magbigay daan na po tayo sa susunod na programang Senyor Balita!